Tama na, Melody. Baka isumbong ka niya kay Sir. Bulong ulit na mga kasamahan nito. Baka kaya kanyang patalsikin dito. Walang sino mo na maaaring makapagparis sa akin dito. Baka nakakalimutan yung shareholder ng kumpanyang ito ang daddy ko. Iyan babae niyan. Sino ba siya? Mayabang na tugon nito. Isang tindera ng pagkain at isang babaeng malandi. Baka nga mamaya, itong si Sabrina ang inilalako nitong Lala na to eh. Oo, siya talaga ang inalalako ko kasi alam ko magiging mabili siya. Kung sa isda, sariwa pa. Baka kapag ikaw ang inilako ko, ipinamimigay na kita. Ayawan ka pa ng iba dahil sa sobrang mong lansa. Hindi magpapatalo si Lala sa pangalipusta ni Melody. Alam nito kung paano aasarin ng katunggali. Nice! Pumapalakpak na pumasok si RV sa loob ng kanilang department. Really, Lala? Ganyan ka makipag-usap sa lahat? Oo, ano pakialam mo? Hinarap ni Lala ang lalaki. Huwag mo sasabihin kakampihan mong bastos na babae yan. Ayusin mo, RV, baka hindi kita matansya. Dok, kumapit pa si Melody sa braso ni RV. Ang babaeng yan kasi, pumunta dito para mang-away. Oras ng trabaho nakikipag-jismisan. Sumbong ni Melody kay RV. Hoy! Hinila ni Lala ang buhok ni Melody. Diba? Ipinapaserox mo kay Sabrina mga files na yon pero sa iba pa dapat siya pumunta? Abnormal ka yata eh. Hay ka ba? Wala naman siyang ginagawa eh. Sagot ni Melody. Kaya niya naman na yan. Bakit hindi niya pagawin? Melody. Nakangiting tawag ni RV dito. Yes, Doc. Nagtatantalizing eyes pa ito. Lumapit si RV sa folder, iniabot lahat kay Melody. Bilang mabuting empleyado, maaari mo namang gawin ito mag-isa, hindi ba? Ha? Nagulat si Melody. Hindi alam kung aabutin ng mga folder mula kay RV. Ikaw nang gumawa. Mabilis ka naman kumilos. Ngumiti pa ang lalaki. Alanganin ang ngiti ni Melody nang tanggapin ng mga folder. Hindi ito makapaniwalang sa kanya iyon ipapagawa ni RV. Pwede naman to bukas. Nakangiti si Melody nang bumalik sa upuan niya. May gagawin pa kasi ako. Pero ikaw nang bahala dyan ah. Bili ni RV sa babae. Alanganin ng pagtango ni Melody, napahiya ito. Sila ang binalingan nito ng tingin na nakakapaso. Halos mag-apoy ang mga mata nito sa labis na inis sa kanila. Alis na muna ako, Sabrina. I-message mo na lang ako. Bili ni Lala sa kanya. Okay, friend. Nagpaalam na siya dito. Hintayin mo ko ah. Bye, Sabrina. Takbo na rin palabas si RV. Hintayin mo ako, Lala. Nawala na sa paningin niya ang dalawa. Narinig pa niya ang usapan ng mga barkada ni Melody. Malakas pala kay Doc, pati kaya kay Sir? Narinig niya ang tanong ni Sinya. Hindi no, akin lang si Sebastian. Mariin ang pagkakasabi ni Melody sa katagang yon. Good afternoon to all. Malapad ang ngiti ni Sebastian na bati sa kanila. Ako munang acting manager niyo, okay ba? Okay na okay, sir. Sagot ang mga naroroon. Maging siya ay sumagot din at pumalakpak sa sinabi ng lalaki. Ginagala nito ang mata sa paligid. Malayo kasi ang kanyang lamesa, nasa bandang dulo pa. Sumunod ang paningin ng mga katrabaho niya, partikular na si Melody, nang lapitan siya ni Sebastian. Mrs. Pinandilatan niya ito ng mga mata at pinipigilan magsalita. Miss Sandejas, bakit nandito ka sa sulok? Sarap ng mga printer. Paano ka makakapagtrabaho niya na maayos? Madami bang bakanting lamesa doon? Sebastian, sir, maarting lumapit dito si Melody at humawak sa braso. Si Sir Ilian naglagay sa kanya dyan. Maarte nitong sabi. Ganun ba? Lumapit ka na. Utos sa kanya ni Sebastian. Doon ka sa lamesang yon. Itinuro sa kanya isang malaking lamesa malapit sa pinto. Nako, okay lang ako dito, sir. Awat niya sa asawa at sinanyasan na umalis na. Ngunit hindi ito natinag. Doon ka na, makakapagtrabaho ka na maayos doon. Ngumiti pa sa Sebastian kay Sabrina. Pero sir, upuan ng manager yun eh. Ngumuso si Melody sa narinig. Hindi nga kami nagtangka maupo doon tapos ang baguang ito, doon yung papaupuin.
Unfair naman yata. Kino-question mo ba ang desisyon ko, Melody? Tanong nito sa babae. Ako ang boss dito, kaya ilalagay ko ang tao sa kung saan ko gustong ilagay. Wala namang masama kung ilagay ko siya dyan. Ikaw, gusto mo bang ilagay kita dito? Napabitiw si Melody sa braso ng kanyang asawa, saka siya tinignan ng masama. Bakit parang pinapaboran mong babaeng yan? Bago lang siya dito Napahawak sa Sebastian sa kanyang baba bago nagsalita. Tama ka naman, Mel. Buti na lang nasabi mo. Ngumiti pa ito sa babae. Malapad itong sumagot. Siyempre naman. Bueno, magpalit kayo ng upuan. Ngumiti pa ang kanyang asawa kay Melody. Ipaparanas ko sa inyong lahat na maupo sa table na ito para makitang pagiging pantay ko sa inyong lahat. Okay ba yon? Umugong ang malakas sa bulungan ng mga naroroon na hindi sang-ayon sa sinasabi ni Sebastian. Lahat ay waring nais tumanggi at umayaw. Bakit naman kami mauupo dyan? Uwi ka ni Melody. Sino sa inyo nakaranas na maupo dito? Isa pa, wala naman lamesa dito Bakit andito siya sa sulok? Tanong ni Sebastian sa mga ito. May nakarating sa akin May mga bully dito. At ang nais pa ay magpa-photocopy si Miss Andea sa ibaba. Gayong katabi niyang printer at Xerox machine. Anong kalokohan ang naiisip niyo? Nagulat ang mga ito sa sinabi ng kanyang asawa. Hindi makapaniwala sa Sabrina na mabilis makakarating dito ang balitang yon. Lahat ay nagbubulungan na nakatingin sa kanya. Baka kaibigan talaga ni Lala si Sir. Si Lala yata ang girlfriend ni Sir. Naku, lagot na yung si Mel. Isinumbong na siya. Sira naman yan. Taas ang kilay na sabi ni Melody. Kaya sa baba siya dapat magpa-Xerox. Miss Calderon, sino nag-utos na magpa-photocopy si Miss Andejas? Tanong ni Sebastian sa isang empleyado. Sira ba talagang printer at Xerox machine na yan? Napatingin ito kay Melody sa yumuko. Hindi man lang ito nagsalita. Parang ayaw madamay sa kung ano pa man ang ginagawa sa kanya ni Melody. So, wala nang tututol. Lilipat si Miss Andejas doon at wala nang maaaring mag-utos sa kanya magpa-photocopy. Trabaho niyo na, ipinapasa niyo sa iba. Singhal nito sa mga naroroon. Miss Andejas, halika na. Hinawakan nito ang kanyang kamay at inilipat siya ng lamesa. Uunahan ko na kayo. Walang maaaring manira ng gamit dito, may mga CCTV ako. Wala akong pake kahit anak pa kayo ng shareholder dito. Baka isama ko pa kayo pag pinalis ko sila, naintindihan niyo? Naghihintay ng sagot si Sebastian ngunit mga napipina ang mga naroroon. Sagot! Opo, sir. Mahinang sagot ang mga ito. Tumulong ang ibang lalaking nandoon sa paglilipat ng kanyang mga gamit, pati ang kanyang computer at printer. Pinapanood lamang sila ni Melody at ang tropa nitong bully. Okay ka na ba dito? Tanong sa kanya ni Sebastian. Okay na po ako dito, sir. Sagot niya dito saka mahinang nagsalita. Nakakahiya, umalis ka na. Natawa naman ito sa kanyang pagtataboy. Inayos nito ang sarili bago humarap sa ibang mga naroroon. Hindi natin maaaring hayaang mabuli tayo. Hindi ganun ang kumpanya ko. Kung may reklamo kayo, dumiretso kayo sa akin. Walang favoritism dito. Goodbye. Bye, sir. Sagot nilang mga naroroon. Naglakad patungo sa pinto si Mel, pinanood ang paglayo ni Sebastian. Nung makita nito na malayo na si Sebastian, saka siya hinarap nito. Ang swerte mo naman. At si Sir pa nagdala sa'yo dito sa pwesto mo? Sita nito sa kanya. Ano, mag-feeling manager ka ganon? Gusto mo ba? Tanong niya dito. Naningkit ang mata nito sa Ines. Anong gusto mo ba Ano sinasabi mo dyan? Naiirita nitong tanong sa kanya. Na maging manager ako. Masarap asarin ang babaeng ito dahil kita niya sa mukha nito na napipikon na ang babae sa kanya. Over my dead body. Never ako magpapa-under sa'yo. Walang ganong magaganap. Mayabang na sagot nito sa kanya. Kapag naayos ng arranged marriage sa amin ni Sebastian, ikaw ang kailangan lumayas dito. Ngumisi pa ito na ani mo isang kontrabidang karakter sa anime. May gusto ba siya sa'yo? Tanong niya habang nag-aayos ng kanyang gamit. Hindi niya ako kailangang gustuhin para pakasalan.
Natututunan naman yan. Ang mahalaga, may karapatan ako sa kanya. Pag nagkataon, kawawa ka naman. Pangasar ni Melody. Bakit ako kawawa? Napakunot ang kanyang noo sa sinabi ng babae. Dahil ipapatanggal kita dito. Ngumisi pa ito. Mawawalan ka ng trabaho. Ngayon pa lang, hindi mo siya napigilan na ilagay ako dito. Wala kang nagawa, hindi ba? Hindi ka nakaputak kanina nung nandito siya. Tapos ngayon, para kang sirampla ka. Tawagin kaya natin si Sir at sa harapan niya ikaw magdadakdak. Hamon niya dito. Sumbongera ka. Kagaya ka ng kaibigan mong chismosa. Singhal nito sa kanya saka bumalik sa pwesto si Melody. Takot naman pala, napakayabang. Bulong niya habang pinapanood ang mga babaeng nagkukumpulan sa tabi. Sebastian point of view. Gabi na naman, nakahiga siya sa kama habang nakauna ng ulo sa kanyang mga braso. Iniisip niya kung paano niya sasabihin sa kanyang ina na nag-asawa na siya at hindi iyon si Raquel o kung sino mang inirereto sa kanya. Hindi naman niya maaaring pabayaan ng kanyang mag-ina. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya naniniwala sa love at first sight. Pero nang makilala niya ang kanyang asawa, bumaligtad ang kanyang mundo. Iba ang amats na nagawa sa kanya. Ngayon, naniniwala na siya na kaya may inaalis na tao sa buhay ng tao ay para makapasok ang karapat-dapat. Bumukas ang pinto ng banyo at humalimuyak ang amoy ng sabon na nagmumula doon. Ang amoy na kinababaliwan niya gabi-gabi. Ang amoy na pinangarap niya noon at ngayon ay natupad na. Napalingon siya sa pinagmula ng ganong amoy si Sabrina. Nakangiti ito sa kanya. Biglang hinubad ang suot na robe. Napangiti siya at inilahad ang kamay upang maabot ang kamay nito. Agad umibabaw sa kanya si Sabrina at sinil siya ng halik sa labi. Thank you pala at napansin mo ang aking table sa opisina. Sabi nito sa kanya habang pinapagapang ang hintuturo sa kanyang mukha. Baka maipit ang baby. Paalala niya dito na nakangiti. Baka mapango yan. Hindi naman. Naupo ito sa kanyang ibabaw. Wala pang ubok ang tiyan nito. Napakaganda pa ng kurba ng katawan. Ikaw talagang pinuntahan ko doon. Sabi kasi ni Orvie, nasa sulo ka raw. Kaya inilagay kita kung saan ka dapat ipwesto. Sabrina, point of view. Nakaupo lang siya sa kanyang pwesto, nalapitan siya ni na Melody. Nakangiti ang mga ito sa kanya na mukhang maaamong tupa. Sama ka sa amin mag-lunch. Yaya ni Melody sa kanya. Baka hindi darating yung kaibigan mong war freak, saka para na rin magkakilala tayo. Alam mo naman medyo hindi tayo okay, kaya gusto namin bumawi, right girls? Oo nga naman Sabrina, isa pa mukha ka namang mabait. Masyado lang kaming naging salbahe sa'yo. Segunda dito ni Amy. Kailangan siguro nating magkaroon ng bonding. Sige salamat kayo na lang. Nakangiti niyang sagot sa kanya itinuloy ang kanyang ginagawa. Hindi na niya pinansin ang pangiirap ng mga plastik na yon. Wala naman siyang pakialam kahit magalit pa ang mga ito. Ang mahalaga lang sa kanya ay silang mag-asawa. Si Melody iyon na waring kinukuha ang kanyang atensyon. Sabrina, ano yon? Hindi niya ito tinapunan ng kahit na konting tingin. Ngunit sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niyang itinaboy ni Melody ang mga kaibigan palayo na agad namang nag-alisan. Si Sebastian ba? Kaibigan mo? Tanong nito sa kanya. Kasi nararamdaman ko na close kayo Close talaga kami noon, hindi yun papayag na maapi ako. Bakit? Pigil ang kanyang tawa. Baka mahalata pa nito ang relasyon nilang dalawa. May girlfriend ba siya ngayon? Talagang kumuha pa ito ng upuan na malapit sa kanya. Inagawan nito ng upuan ng isang empleyado. Kumuha ka muna ng ibang upuan dyan. Utos pa nito sa lalaking may-ari ng upuan. May, idinidate ba siya? Wala yata, hindi naman nag-open yun ang tungkol sa love life niya. Joke lang yung close kami, hindi yun totoo. Sila talaga nilala magka-close. Pagsisinungaling niya dito. Kaya pagdating ni Lala, interviewin mo. So, wala ka palang silbi? Bigla itong tumayo. Wala pala kaming mapapala sa'yo. Muntik pa ako mapagastos, mabuti na lang. Hindi ka pumayag kumain. Nagdadabog itong iniwan siya. Lihim siyang napangiti.
Hindi siya nagkamali ng hinala na puro kaplastikan lang ang ipapakita nito sa kanya. Nung malaman nitong wala siyang silbi, agad siyang iniwan ng babae. May mga tao talaga na hindi kaya maging mabait sa kapwa. Inasikaso na lang niya ang kanyang trabaho. Maya-maya pa, dumating na si Lala. May dala itong basket. Paubos na iyon kaya alam niya makikitsika na naman ito sa kanya. Wow, babe! Nandito na ang table mo? Iba talagang kumilos si Sebastian, ang bilis. Naupo pa ito sa ibabaw ng kanyang lamesa. May dala ako sa iyong carbonara at salad. Kumusta naman ang buhay mo ngayon? Hirap pa rin akong mag-adjust, babe, pero okay na naman ako. Sagot niya sa kaibigan. Ikaw, namimiss ko na mga luto mo. Alam mo, minsan, pupunta ako sa inyo para hindi na nito na ituloy ang sasabihin na magsalita si Melody habang papalapit sa kanila. Hi, Lala! Hindi ka na yata pumupunta dito Nakangiti nito ang bati sa kanyang kaibigan. Oh, dapat masaya ka dahil hindi ako pumupunta dito. Sa ibaba pa lang, ubos ng tinda ko, dinadalo ko lang kaibigan ko, bakit? Nakasimangot ang sagot sa mga ito ni Lala. Huwag mo sabihing, paalisin mo na naman ako. Nako, hindi naman, ikaw naman. Pagpasensya mo na yung nangyari nung nakaraan, medyo mainit lang ang ulo ko noon. Ngumiti pa si Melody kay Lala. Mukhang nag-ibang ihip ng hangin Bait-baitan ka yata ngayon? Pambabara ni Lala dito. Kung pinaplastic mo lang ako, lumayas ka sa harapan ko. Huwag namang mainit ang ulo mo, Lala. Iyayayain ka sana namin kumain sa labas kung pwede. Sagot dito ni Melody. Kwentuhan lang, tsaka para naman may iba ka kang maging kaibigan, di ba? Baka kasi wala ka ng choice kaya sa Sabrina na lang ang nakakasama mo Nagsalubong ang kilay ni Lala sa sinabi ni Melody saka ito ngumisi. Mas okay kasi sa akin ng isa lang na kaibigan pero alam kong totoo. Kesa madami nga, mga plastic naman. Nakangiti nitong wika. Hay, ang hirap na kasi magtiwala ngayon kung kani-kanino lang. Nagkatinginan sina Melody at ang mga kaibigan niya. Bakit hindi mo kami itry? Hindi ka magsisisi sa amin. Sige, pag-iisipan ko. Tugon ni Lala dito. Basta kapag nakapag-isip ka na, nandito lang kami Let's go, girls! Lumabas na ang grupong iyon ng opisina. Napatawa naman ako at napailing sa inarte ng mga ito na akala mo mga totoo talagang kaibigan. Ano namang inaarte nila? Nagtatakang tanong sa kanya ni Lala. Parang may mga hidden agenda. Kanina, ganyan din sila sa akin. Nung malaman nila na ikaw ang kaklose si Sebastian, narayan ako. Wala daw sila makukuha sa akin. Kaya ayaw na nila akong maging kaibigan. Ikaw palang pupunterihin nila ngayon. Napailing siya habang natatawa. Sanay na sanay sila sa mga ganyang gawain Malaki kasi ang gusto ni Melody sa asawa ko. Ganun ba? Ngumisi pa si Lala ng makahulugan. Alam ko na ang gagawin ko. Akala nila, kaya nila akong utuin Pwes, pagbibigyan ko sila. Total naman. Gusto nila ng laro? Edi sige, maglaro kami.